Madilim pa ang langit ng Jerusalem, ngunit ang lungsod ay tila humihinga ng bagabag. Sa bawat sulok, may mga matang nagmamatsyag, mga hikbi ng ina, at mga lalaking hindi mapakali. Sa itaas ng pader ng muog, nakatanaw ang isang lalaki, matahimik, ngunit batid sa kanyang tindig ang bigat ng taon ng digmaan. Siya si Marco Longino, isang senturyon ng hukbong Romano. Tahimik niyang pinagmasdan ang mga kalye sa ibaba habang dahan-dahang lumiliwanag ang langit. Sa kanyang dibdib, nakasabit ang isang medalyon na may sira na gilid, alaala ng isang labanang halos kumitil sa kanya. Pero hindi sugat sa katawan ang gumugulo sa kanya ngayon. May mas malalim. Mas tahimik. Centurion, tawag ng isang sundalo mula sa likuran, may mga tao sa templo. Nagsisiksikan. May nangyayaring hindi pangkaraniwan. Laging may kaguluhan dito, sagot niya, malamig. Panahon ng Pasko. Lagi silang magulo. Ngunit alam niyang iba ito. Iba ang hangin. Iba ang bigat. Sa barracks, nagkukumpulan ang mga sundalo. Ang ilan ay nag-uusap tungkol sa isang propeta na umano'y nagpagaling ng mga bulag, bumuhay ng patay, at nagpakain ng libo-libo gamit lang ang tinapay at isda. Isang pangalan ang paulit-ulit na binabanggit, Yeshua. Jesus ng Nazareth. Isa na namang impostor, sabi ng veteranong si Decius, habang nagpapatalas ng espada. Pupugutan din yan tulad ng iba. Hindi, bulong ng isa, ang mga tao, tila naniniwala talaga. Ibang-iba raw siya. Tahimik. Hindi kailanman nanlaban. Longino ay tahimik lang. Hindi siya sang-ayon pero hindi rin siya kontra. Ang ganitong usapan ay hindi na bago sa kanya. Pero bakit nga ba tila may bahid ng kaba sa kanyang dibdib? Habang sinusuri ang mga armas at dokumento ng mga bilanggo, napansin ni Longino ang isang ulat, isang lalaki, si Jesus, ay inaakusahan ng mga leader ng relihiyon ng pagkukubling Diyos at pagpapakilalang hari ng mga Hudyo. Hindi karaniwang paratang. Mapanganib ito. Ibig sabihin, revolusyonaryo. Tila sinusubok nila ang pasensya ni Pilato, anya. Kinabukasan, ipinatawag siya ng gobernador. Longino, wika ni Pilato, habang hawak ang isang tasang pilak, may isang bilanggo. Ayaw nilang siya'y mamatay sa kamay nila. Gusto nila, Roma ang pumatay. Batay sa anong krimen? Blasphemia, sabi nila. Ngunit sa batas natin, walang sala. Kung ganoon, bakit tayo nakikialam? Tanong ni Longino. Dahil kung hindi ko siya hatulan, mag-aalsa ang lungsod. At tayo ang unang guguho. Tumango si Longino. Isa na namang araw ng politika at dugo. Kinagabihan, habang nag-ikot siya sa lungsod, nasalubong niya ang isang matandang babae na umiiyak sa isang sulok ng templo. Bakit kayo umiiyak, ina? Tanong niya, hindi inaasahang lalapit. Ang anak ko, sagot ng matanda, kukunin na nila bukas. Hindi siya kriminal. Isa siyang guro. Isa siyang anak. Hindi siya sumagot. Sa halip, tumingin siya sa langit. Bakit tila lahat ng bagay sa paligid ay may bigat? Ang mga salita ng matanda, ang katahimikan ng gabi, at ang pangalang hindi niya matanggal sa isipan, Yeshua. Sa kanyang silid, muling tinignan ni Longino ang medalyon sa kanyang dibdib. May ukit ito, virtus per obedientiam, lakas sa pamamagitan ng pagsunod. Ngunit bakit ngayon, ang mismong pagsunod ang tila kumakain sa kanyang budhi? Naalimpungatan siya sa ingay mula sa labas. Sigawan. Mga yabag. At isang tinig ng opisyal na sumisigaw. Longino! Ipinapatawag ka sa praetorium. May bitay tayong ihahanda. Pagbukas niya ng pinto, ang mata ng sundalo ay punong-puno ng kaba. Ito na ang lalaki, bulong nito. Ang Nazareno. Si Jesus. Mainit ang simoy ng hangin sa umagang iyon. Ang araw ay bahagya pa lamang sumusungaw sa silangan, ngunit puno na ng sigawan at ingay ang kalsadang patungo sa praetorium. Doon, sa loob ng makapangyarihang tanggapan ni Gobernador Pilato, magaganap ang isang paglilitis na hindi malilimutan ni Longino sa buong buhay niya. Dumating siya ng may utos, siguruhing payapa at maayos ang proseso. Walang gulo. Walang kaguluhan. Pero nang marating niya ang lugar, sinalubong siya ng tanawing taliwas sa utos, mga pinuno ng relihiyon, mga eskriba, at mga pinagsama-samang tagasunod na tila uhaw sa dugo. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo ang lalaki. Hindi nakatali pero binabantayan. Hindi lumalaban. Hindi nagsasalita.
Yan ba ang sinasabing panganib sa Roma? Tanong ni Longino sa isang sundalong nakabantay sa pintuan. Centurion. Si Jesus. Hindi mo ba siya kilala? Siya yung tinatawag na guro ng Galilea. Hindi. Pero tila hindi siya ang klase ng lalaking mag-udyok ng himagsikan. Ang sundalo ay ngumiti, hindi tiyak kung iyon ay pangungutya o pag-aalala. Habang inaayos ng mga opisyal ang pagkakaayos sa loob ng hukuman, si Longino ay nanatili sa gilid, tahimik na nagmamasid. Nakaupo si Pilato sa kanyang mataas na trono, seryoso ang mukha. Sa kanan niya, ang ilang mga eskriba ay naglalatag ng akusasyon, nilapastangan daw ni Jesus ang Diyos, tinawag ang sarili bilang anak ng kataas-taasan, at inangkin ang trono ni David. Sabihin mo, ani Pilato, marahang nakatingin kay Jesus, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tahimik si Jesus. Tinanong kita, ulit ni Pilato, ngayon may bahid na ng iritasyon, ikaw ba ang kanilang hari? Tama ang sinabi mo, sagot ni Jesus sa isang tinig na halos bulong, ngunit tumagos sa buong silid. Nagkaroon ng maikling katahimikan. Isa sa mga leader ng Sanhedrin ang lumapit at sumigaw, wala siyang respeto. Hindi siya nagsisisi. Isa siyang huwad, isang sinungaling. Maraming testigo laban sa iyo, wika ni Pilato, wala ka bang ipagtatanggol sa sarili mo? Tahimik ulit si Jesus. Walang takot. Walang pakiusap. Walang pagmamakaawa. Nakakunot ang noo ni Longino. Maraming beses na siyang nakakita ng mga kriminal sa ganitong lugar. Karaniwan, sila'y nagmamakaawa, sumisigaw, nagkakandatatal sa takot. Pero ang lalaking ito, hindi nagpakita ng ni kaunting pag-aalinlangan. May isang alingawngaw ng yabag. Isang utusan ang dumating, hiningal at lumapit kay Pilato. Tahimik itong nagbulong. Tumayo si Pilato at kinuha ang sulat na dala. Binasa niya ito ng mabilis at kinuyom ang papel sa kanyang kamay. Nag-iba ang kanyang anyo mula sa katiyakan tungo sa pag-aalinlangan. Galing sa asawa ko, bulong ni Pilato sa sarili, ngunit narinig ni Longino. Napanaginipan niya raw ang taong ito. Sabi niya, huwag kang makialam sa matuwid na ito. Ako'y pinahirapan sa panaginip dahil sa kanya. Napatingin si Longino kay Jesus. Muli niyang tiningnan ang mukha, marumi, may bahid ng dugo, ngunit hindi durog. Ang mga mata nito ay payapa. Nakatingin sa kawalan, ngunit hindi nawawala sa sarili. Nais ni Pilato na tapusin agad ang usapan. Naalala niya ang isang lumang kaugalian, tuwing Paskwa, maaaring magpalaya ng isang bilanggo bilang regalo sa bayan. Isang paraan para makaiwas sa gulo. Magdadala ako ng pagpipilian, anya sa mga pinuno ng Hudyo. Pumili kayo, ang lalaking ito, si Jesus o si Barabas. Si Barabas, isang mamamatay tao, kilalang rebelde, walang kapatawaran sa batas ng Roma. Isinama sa harapan ang dalawang lalaki. Si Jesus, tahimik. Si Barabas, mapangahas ang ngiti, parang hindi naintindihan ang nangyayari. Alin sa dalawa ang gusto ninyong palayain? Sigaw ng tagasalin ni Pilato. Barabas, sigaw ng masa, halos sabay-sabay. Barabas? Ang lalaking ito. Ano ang gagawin ko sa tinatawag ninyong Kristo? Ipako sa krus, sagot ng ilan. Bakit? Anong kasalanan niya? Tanong ni Pilato, tumatayo, halos hindi makapaniwala. Pero lalong lumakas ang sigawan. Ipako siya. Ipako sa krus? Lumingon si Pilato kay Longino. Wala akong makitang kasalanan sa taong ito, bulong niya. Ngunit ang mga tao ay hindi titigil hanggat hindi siya patay, sagot ni Longino, tahimik. Sa wakas, sumuko si Pilato sa kagustuhan ng masa. Tinawag niya ang isang alipin at humingi ng isang palanggana ng tubig. Sa harap ng lahat, hinugasan niya ang kanyang mga kamay. Inuugasan ko ang sarili ko sa dugo ng taong ito. Bahala na kayo. Si Longino ay nanatiling nakatingin kay Jesus. Sa kabila ng kaguluhan, siya lang ang tahimik. Hindi siya nagmakaawa, hindi siya nagalit, hindi siya sumigaw. Para bang tinanggap niya ang lahat ng may lubos na pagkaunawa sa kung ano ang mangyayari. Ang mga sundalo ay lumapit para siya ihulihin. Sa halip na tumakas, siya ilumakad sa kanila. Habang palayo ang mga pinuno, may nagsalita sa tabi ni Longino, isang batang sundalo. Centurion, sa palagay mo sino ba talaga siya? Hindi agad nakasagot si Longino. Ngunit sa loob niya, may tanong na ring hindi niya matakasan. At iyon ang unang bitak sa pader ng kanyang paniniwala. Umuusok ang kalsada sa ilalim ng matinding araw habang ang mga sundalo ay bumubuo ng hanay.
Ang ingay ng masa ay naglalakbay sa hangin gaya ng usok mula sa sinunog na insenso, malagkit, umaalingaw-ngaw, walang tigil. Si Longino ang nasa unahan, suot ang helmet ng isang opisyal, ngunit may bigat sa kanyang batok na hindi gawa sa bakal. Sa kanyang tabi, isang tao ang tinawag upang buhatin ang krus, si Jesus, ang pinarurusahan. Panatilihin ang agwat, sigaw niya sa mga sundalo habang tinutulak ang mga tao pabalik. Walang lalapit sa bilanggo. Ang lalaki ay duguan, pawis na pawis, halos hindi na makalakad. Ang krus sa kanyang balikat ay tila mas mabigat pa sa buong mundo. Isang hakbang, isa pa. Hanggang sa ang tuhod ay bumigay. Nahulog si Jesus sa alikabok. Ang krus ay bumagsak sa kanyang likuran at ang lupa ay lumamon sa kanya gaya ng isang patibong. Tumakbo ang isang sundalo at itinayo siya, ngunit hindi na siya makatayo mag-isa. Pinilit. Tinulak. Hinataw. Tumayo ka, sigaw ng sundalo. Pero si Longino ay hindi na makatingin ng tuwid. Hindi ito ang unang pagkakataon na siya ay nakakita ng lalaki sa bingit ng kamatayan. Ngunit may kakaiba sa katahimikan ng taong ito. Walang reklamo. Walang sumpa. Wala ring takot. Magdala ng tulong, sigaw ni Longino. Agad na kinaladkad ng sundalo ang isang magsasakang lalaking galing sa kabilang kalsada. Ikaw ang magdadala ng krus? Ha? Ako, gulat ng lalaki. Walang tanong, utos ni Longino. Kinuha ng lalaki ang krus, bitbit ang kalahati ng bigat ng kasalanan ng mundo. Dahan-dahang nagpatuloy ang prosesyon. Ang mga tao ay nagkakagulo, ang ilan ay sumisigaw ng pangungutya, ang iba'y tahimik na umiiyak. Sa gilid ng kalsada may isang babae. Ang mukha niya ay natatakpan ng belo, ngunit makikilala ang mga mata, puno ng pighati, pagkilala, at isang ina na wasak ang puso. Tumigil siya sandali at sinubukang lumapit. Maria, bulong ng ilang babae sa paligid. Napansin ni Longino ang kanilang sulyapan. Tumango siya, hindi bilang pahintulot, kundi bilang pag-unawa. Tumakbo ang isang batang lalaki upang samahan si Maria palapit sa anak niya. Sa sandaling iyon, bumagsak muli si Jesus. Sa pangalawang pagkakataon, nilamon siya ng lupa. Anak ko, sigaw ni Maria habang nilapitan siya. Walang sundalo ang humarang. Lumuhod si Maria sa tabi niya, hawak ang kanyang mukha, nanginginig ang mga kamay. Hindi siya umiiyak ng malakas. Tahimik lang siyang tumingin sa kanyang anak, at si Jesus, kahit halos mawalan ng malay, ay ngumiti. Ginagawa kong bago ang lahat, wika ni Jesus. Ang tinig ay bahagyang pabulong, ngunit umalingaw ito sa puso ni Longino. Bakit? Paanong ang isang lalaking wasak, duguan, halos patay, ay may lakas pa para magpatahimik ng isang ina? Bakit parang siya pa ang may kontrol sa lahat ng ito? Muling itinayo si Jesus at muli silang nagpatuloy. Si Sim, ang magsasaka, ay pawisan na rin. Ngunit habang bitbit ang krus, napatingin si Jesus sa kanya at bahagyang tumango. Isang tingin na puno ng pasasalamat. Hindi salita, ngunit malinaw ang mensahe, salamat. Hindi ito normal, bulong ni Longino sa sarili. Hindi ito tulad ng iba. Habang nilalampasan nila ang mas makipot na kalsada patungo sa tuktok ng Golgota, unti-unting nawawala sa pandinig ni Longino ang sigawan ng tao. Ang kanyang isip ay nagsisimulang lumikha ng espasyo para sa pag-aalinlangan. Sa dami ng kanyang nasaksihan, bakit ngayon lang siya kinikilabutan? May isang babae na humarang sa daan, umiiyak, kasunod ng ilang iba pa. Mga babae ng Jerusalem. Isa sa kanila ay lumapit at pinunasan ang mukha ni Jesus gamit ang kanyang belo. Isang sundalo ang sumigaw, tumabi ka. Ngunit si Jesus ay tumingin sa kanila at nagsalita. Huwag niyo akong iyakan. Iyak ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Isang batang babae ang napahikbi. Walang nakapagsalita. Lumingon si Longino. Napatigil siya sa kanyang hakbang. Isang sentensyado na dapat ay nakikiusap para sa kanyang buhay, ngayon ay nagbibigay ng babala. Sino siya? Sa pagdating nila sa paanan ng burol, nandoon na ang mga kahoy na krus, nakahanda. Ang lupa ay tuyot, ang hangin ay mabigat, at sa wakas, narating na nila ang dulo. Tigil, sigaw ng isa sa mga sundalo. Ibinaba ni Sim ng krus. Si Jesus ay muli na namang bumagsak, ngunit hindi sumuko. Dahan-dahan siyang gumapang, humiga sa kahoy, at iniunat ang kanyang mga braso, na para bang siya mismo ang nag-aalay ng sarili. Si Longino ay hindi na nakagalaw sa kanyang kinatatayuan.
Sa maraming taon bilang sundalo, ito ang unang pagkakataong nakita niyang ang isang tao ay kusang sumuko sa isang krus. Hindi siya pilit. Hindi siya hinila. Para bang ito ang misyon na matagal na niyang inaasahan. Hindi binibitawan ni Longino ang tingin sa kanya. Habang nilalagay ng mga sundalo ang pako at ipinupwesto ang martilyo, tumigil ang hangin. Tumigil ang mundo. Tumama ang unang martilyo. Kasunod ang isa pa. Ngunit ang isip ni Longino ay wala na sa ingay. Nasa mga mata ni Jesus. Nasa kanyang kahinahunan. Nasa tanong sa kanyang puso na ayaw niya pang sagutin. Sino ba talaga siya? Ang araw ay patuloy na pumapaso sa tuyot na lupa habang ang mga sundalo ay abala sa paghahanda ng mga krus. Ang amoy ng pawis, dugo, at alikabok ay humahalo sa hangin na tila usok mula sa isang sinaunang altar ng pag-aalay. Si Longino ay nakatayo sa may gilid, mga kamay sa likod, tahimik na nagmamasid. Para sa iba, isa lang itong araw ng trabaho. Para sa kanya, nagsisimula na itong maging kakaiba. Ang katawan ni Jesus ay nakahiga sa ibabaw ng kahoy. Ang kanyang mga mata ay bukas, nakatanaw sa langit na tila may kausap. Hindi siya lumalaban. Hindi siya nagsusumamo. At higit sa lahat, wala sa kanya ang galit. Patuloy lang, utos ni Longino sa mga sundalo. Bilogin ang tali. Ihanda ang martilyo. Ang ilan sa mga kawal ay nagbibiro habang nilalagay ang mga pako sa tabi. Isa sa kanila ang humakbang paatras, nagtawanan, at saka sumigaw, "Hoy!" Hari raw ito ng mga Hudyo. Tumawa ang iba. Isa pa ay kumuha ng pulang tela at ibinalot sa balikat ni Jesus. Mukhang kulang sa korona, sabi niya, sabay kunot ng ilang sanga ng tinik. Itinusok nila ang koronang iyon sa ulo ni Jesus. Dumaloy ang dugo pababa sa kanyang mukha. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umangal. Ang kanyang mga mata, kahit nababalot ng dugo, ay malinaw pa ring nakatitig sa kanilang lahat. "Salve, Hari!" sigaw ng isa pang sundalo habang lumuhod na parang nanunumpa, isang pagtuligsa na puno ng pangungutya. Si Longino ay hindi sumama sa panunuya. Hindi rin niya ito pinigilan. Pero sa kanyang loob may gumagalaw. Isang pakiramdam na matagal nang nanahimik, ngayon ay unti-unting bumabangon. Hindi ito awa. Hindi pa. Ngunit may nararamdamang sira sa kaayusan ng kanyang mundo, isang bitak sa pader ng kanyang pagkatao. Sa bawat palo ng latigo, naalala niya ang mga mata ni Jesus. Naalala niya ang mata ng isang batang lalaki sa Gallia, tinaga ng kanyang espada sa isang raid noong siya ay baguhan pa. Ang bata ay hindi nagsalita, hindi lumaban, tumitig lang sa kanya habang bumabagsak. Centurion, bulong ng isang bagong sundalo sa tabi niya. Hindi ba't kakaiba siya? Akala ko ay sisigaw, susumpa, kahit paano'y magwawala. Trabaho lang ito, sagot ni Longino. Ngunit hindi niya kayang paniwalaan ang sariling tinig. Habang pinapalo si Jesus, habang binibira ang kanyang likod ng latigo na may bakal sa dulo, hindi pa rin siya nag-ingay. Ang balat ay nabubuksan, ang laman ay napupunit, ngunit ang kanyang bibig ay nananatiling sarado. Hanggang sa narinig nila ang isang mahinang tinig. "Ama, patawarin mo sila." Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tumigil ang ilang sundalo. Tumingin kay Longino. Ang ilan ay napangiti, akala'y kabaliwan. Ngunit si Longino ay hindi nakagalaw. Sa loob-loob niya, kaninong pagkatao ang kayang magsalita ng kapatawaran sa gitna ng ganitong uri ng sakit? Hindi ito kahinaan. Hindi ito pagkabaliw. Ito ay isang lakas na hindi niya maipaliwanag. Isang uri ng kapangyarihang hindi hinuhugot mula sa espada. Patuloy, sabi niya sa wakas. "Tapusin niyo." Nagpatuloy ang paghahanda. Ipinatong ang katawan sa kahoy, inunat ang mga braso. Si Jesus ay hindi pumalad. Para bang siya pa ang tumulong sa sarili niyang pag-aalay. Habang pinupukpok ang unang pako sa kanyang pulso, may umalingaw-ngaw na hiyawan mula sa mga tao sa paligid. Ngunit hindi ito galing kay Jesus. Siya ay gumigilid ng tingin. Nakita niya si Maria, ina ni Jesus, yakap-yakap ni Juan. Hindi siya umiiyak ng malakas. Pero ang bigat ng kanyang paningin ay parang espada na tumatagos sa lupa. "Centurion," bulong ni Decius, lumapit sa kanya. "Hindi ka ba naapektuhan sa lahat ng ito?" Hindi siya sumagot. Tumalikod siya. Umakyat sa bahaging mas mataas ng burol para hindi makita ng mga tao na nanginginig ang kanyang mga kamay. Minsan pa siyang tumingin kay Jesus.
Sa kabila ng dugo ang mukha, nakita niya ang kapayapaan. Walang halong takot. Isang kalmadong nagmumula hindi sa pag-asa ng kaligtasan, kundi sa ganap na pagtanggap. Pinilit niyang i-record sa isipan ang eksenang ito, mga latay sa likod, koronang tinik sa ulo, pako sa kamay. At isang mukhang hindi basag kundi buo. Bakit? Ano ang meron sa taong ito? Bakit, sa dami ng kanyang pinatay, ngayon lang siya ginugulo ng isang mukha? Bumalik siya sa mga sundalo. Tahimik. Maigting. Nanatiling malamig ang kanyang utos, ngunit malamig na may puwang, isang pader na unti-unting nilalamon ng apoy sa loob. Ang huling pako ay tinapos. Ang krus ay handa ng itayo. Nilingon ni Jesus si Longino. Walang galit. Walang paghuhusga. Para bang alam niya kung ano ang nasa loob ng sundalo. At sa saglit na yon, si Longino ay tila nahubaran. Wala ang kanyang armor. Wala ang kanyang ranggo. Isa lang siyang tao, isang lalaking hindi na sigurado kung tama pa ang mundong kinagisnan niya. Ang langit ay nagsimulang magbago. Habang iniaangat ng mga sundalo ang krus patayo, tila may kakaibang katahimikan na bumalot sa paligid. Ang mga tao, kanina'y nag-aalburuto sa galit at sigawan, ay biglang natahimik. Ang init ng araw ay bumagal, ang liwanag ay parang humihina. Si Longino, nakatayo sa paanan ng krus, ay ramdam ang bigat ng bawat segundo. Ang krus ni Jesus ay itinayo sa gitna ng dalawa pang krus, dalawang kriminal na hinatulan ng parehong kamatayan. Ngunit kahit anong tingin niya, hindi pantay ang tagpo. Sa tatlong katawan na nakapako, isa lang ang mukhang hindi nabigo. Isang lalaki mula sa mga sundalo ang bumulong, tingnan mo ang langit. Lumingon si Longino. Ang liwanag ng araw ay unti-unting tinatakpan ng ulap. Hindi normal. Hindi ito ulap ng ulan. Parang usok. Parang takip. Simula ng alas 12, sabi ng isang babae sa tabi niya, ang dilim ay bumalot na. Sa taas ng krus, humihina pa si Jesus. Mahina na. Puno ng sugat. Ngunit buhay. Ang isa sa mga kriminal sa kanyang kaliwa ay sumigaw, kung ikaw ang Kristo, iligtas mo ang sarili mo. At kami na rin. Tumawa ang ilan. Ang iba namay tumalikod. Ngunit ang kriminal sa kanan ay nagsalita, mahina pero matalim, wala kang takot sa Diyos. Tayo'y kapwa makasalanan. Karapat-dapat sa parusang ito. Pero siya wala siyang ginawang masama. Pagkatapos ay tumingin siya kay Jesus. Panginoon, alalahanin mo ako kapag naroon ka na sa iyong kaharian. Ang mga salita ay pabulong na tila panalangin. Si Longino ay napatingin sa bibig ni Jesus habang sumagot ito. Sinasabi ko sa iyo, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Tumigil ang hininga ni Longino. Hindi sa pagkamangha, kundi sa pagkakakilanlan ng isang bagay na matagal nang nawala sa kanya, pag-asa. Paano maaaring mangako ng paraiso ang isang taong naghihingalo sa krus? Sino ang may lakas magsalita ng ganoong pangako habang namamatay? Si Jesus ay muling tumingin sa ibaba. Sa paanan ng krus ay naroon ang kanyang ina, si Maria, at si Juan na disipulo. Mahigpit silang magkahawak. Puno ng luha ang kanilang mga mata. Ang katahimikan ay biglang nabasag ng tinig ni Jesus. Babae, narito ang iyong anak. Pagkatapos ay tumingin kay Juan, narito ang iyong ina. Walang humiyaw. Walang sumigaw. Ngunit ang lupa ay parang huminto. Ang mundo ay sandaling naghintay. Maging si Longino, bagaman hindi Kristiyano, ay ramdam ang bigat ng mga salitang iyon. Isa iyong pamamaalam. Isa iyong utos. Isang pagtatalaga sa gitna ng pagkamatay. Muli ay dumilim ang langit. Ang mga sundalo ay nagsimulang kabahan. Ang ilan ay nagbibiruan pa, dadalaw na ang ulan. Ngunit sa puso ni Longino, hindi ito ulan. Ito'y paghatol. Mula sa krus, sa pagitan ng mga daing, narinig nila ang tinig ni Jesus, mahina pero malinaw. Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Walang tumawa. Walang tumugon. Ang mga sundalo ay tahimik. Ang ilan ay napatigil sa ginagawa. Si Longino ay nakatingin lang sa taas, hindi na alintana ang pawis sa kanyang sentido. Hindi niya tayo sinusumpa, bulong ng batang sundalo sa likod niya. Pinatatawad niya tayo. Lumipas pa ang ilang sandali. Muling humina ang hininga ni Jesus. Ang kanyang ulo ay sumayad sa balikat. Ang katahimikan ay muli namang sumiklab. Mula sa kanyang bibig, isang huling tinig.
Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Si Maria ay napatigil sa paghinga. Si Juan ay napayuko. Ang ilang babae ay nagsimulang manangis. Muli may sigaw. Isang utusan ang tumakbo, nagdala ng esponghang binasa sa maasim na alak, iniangat sa tungkod, at inalok sa kanyang bibig. Ngunit tumanggi siya. Ipinilig ang ulo. Sa wakas, dumilat si Jesus. Tumingin sa langit. Natapos na. Isang huling hinga. Isang huling bulong. Ama, sa iyong mga kamay, iniaalay ko ang aking espiritu. Pagkabigkas niya ng mga salitang iyon, tila may puwersang bumalot sa kalikasan. Ang lupa ay yumanig. Isang malakas na lindol ang gumapang mula sa ilalim ng burol. Ang mga bato ay gumulong. Ang mga poste ay nanginig. Ang ilang tao ay napaupo. Ang ilan ay napahiyaw. Mula sa layo, may mga pader ng templo na gumuho. At mula sa gitna ng Jerusalem, isang balita ang dumaan sa hangin, ang kurtina ng templo ay napunit mula sa itaas pababa. Ang belo ng banal ng mga banal na punit, sigaw ng isang lalaking tumatakbo pababa mula sa lungsod. Si Longino ay hindi gumalaw. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng lindol, ng sigawan, ng pangamba, siya'y nanatiling nakatayo sa harap ng krus. Ngunit ang tuhod niya ay unti-unting bumigay. Bumagsak siya sa lupa. Tumingala siya, tumingin sa katawan ng lalaking nakabayubay, walang buhay, ngunit puno ng kapangyarihan. At ang kanyang tinig, bagaman paos, ay lumabas mula sa kailaliman ng puso. Tunay ngang ang taong ito ay anak ng Diyos. Tahimik ang paligid. Wala nang sumagot. Wala nang sumigaw. Maging ang mga sundalo ay hindi nagsalita. Ang mga tao ay nagsimulang mag-alisan, isa-isa, na parang tinamaan ng karamdaman. Ang iba'y nagtatakip ng mukha. Ang iba'y humahagulhol. Ang iba'y tila nawala ng saysay ang pagkatao. Ngunit si Longino, nananatili sa kanyang pagkakaluhod, ay hindi alam kung paano bumangon. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang kanyang dibdib ay mabigat. Parang may pumunit sa loob niya. Hindi niya alam kung ito ay liwanag o sakit o pareho. Tumingin siyang muli sa katawan ni Jesus. Para bang kahit patay na, ang presensya nito ay nananatili. Hindi ito tulad ng ibang bangkay na nakita niyang bumagsak sa digmaan. Hindi ito katawang wala na. Ito ay katawang natapos, hindi natalo. Sa kanyang likuran may mga bulong. Ano nang sinabi niya? Anak daw ng Diyos. Narinig ko rin. Isa sa mga sundalo ang lumapit kay Longino. Centurion, wika niya, maingat, anong gagawin natin? Hindi agad nakasagot si Longino. Sa halip tumayo siya. Mabagal. Parang bagong silang. Parang ibang tao na. Panatilihin ang katawan, anya sa wakas, halos pabulong. Walang gagalaw sa kanya hanggang sa dumating ang kautusan. Tumango ang sundalo. Umalis. Si Longino ay nanatili roon. Tahimik. Hindi alam kung siya ba'y dapat umiyak, lumuhod ulit, o sumigaw. Ang lahat ng kanyang pinaniwalaan, tungkol sa lakas, sa dangal, sa pagsunod, ay parang winasak ng tinig ng isang lalaking nagdusa at namatay, ngunit nagpatawad. Hindi pa niya alam kung ano ang gagawin. Pero alam niya, mula sa araw na ito, hindi na siya kailanman magiging katulad ng dati. Ang langit ay muling luminaw sa bandang kanluran, ngunit ang burol ng Golgotha ay nanatiling mabigat, parang nilamon ng anino ng isang bagay na hindi kayang pangalanan. Nakabitin pa rin ang katawan ni Jesus, walang galaw, ngunit tila buhay pa rin ang presensya. Ang mga tagapamuno ng mga Hudyo ay lumapit kay Pilato upang hilingin ipabali ang mga binti ng mga pinako sa krus, isang paraan upang mapabilis ang kamatayan bago magsabat. Isinugo si Longino upang tiyakin ang pagkamatay ng 3 hinatulan. Tumango siya at agad na naglakad pabalik sa burol. Hindi siya nag-utos. Tahimik lang siyang naglakad, hawak sa kamay ang kanyang sibat, malamig pa sa bakal ang kanyang puso. Ngunit sa bawat hakbang, may tunog na kumakaska sa kanyang loob, hindi yabag, kundi alon ng pagdududa. Unang nilapitan ng mga sundalo ang mga kriminal sa kaliwat kanan ni Jesus. Sa iisang hampas ng bakal na pamalo, binali ang kanilang mga binti. Napasigaw sila, lumiyab ang huling sakit, at pagkatapos ay katahimikan. Ngunit si Jesus wala na. Tahimik. Ang kanyang ulo ay nakayuko, ang katawan ay tila mahigpit na yumakap sa krus. Wala nang hininga. Wala nang pulso. Lumapit si Longino, mabigat ang hakbang.
Ang mga sundalo'y nag-aabang ng utos. Hindi na kailangang baliin, bulong ng isa. Tapos na siya. Batas, sagot ni Longino. Kailangang tiyakin. Hinawakan niya ang sibat. Tumayo siya sa harap ng krus, at sa isang galaw, sinaksak ang tagiliran ni Jesus. Tumulo ang dugo. Ngunit may kasamang tubig. Isang agos na hindi inaasahan. Maliwanag. Puro. Umagos ito pababa ng kahoy at dumampi sa kanyang mukha, sa kanyang mga mata. Napaatras si Longino. Napapikit siya sa gulat, at sa loob ng isang saglit, may matinding init na dumaan sa kanyang paningin. Sa pagdilat niya, parang may liwanag na naiwang kumikislap sa paligid. Centurion, sigaw ng isang sundalo. Ayos ka lang ba? Tumango siya, bagaman hindi pa tiyak kung totoo ba ang nangyari. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang kanyang paningin, matagal ng malabo, ay biglang luminaw. Ang bawat mukha, bawat detalye ng lupa, bawat hibla ng buhok ng mga sundalo, lahat malinaw. Parang naipahid ng isang hindi kilalang kamay ang ulap sa kanyang mga mata. Pero higit pa roon, parang may nabuksan din sa loob niya. Hindi lang paningin. Pananaw. Ngunit hindi niya ipinakita ang kanyang gulat. Ibinaba niya ang sibat. Tumalikod. At tahimik na umalis. Sa kampamento ng mga sundalo, ang gabi ay dumating na parang usok, tahimik ngunit sumasakal. Ang iba ay nagkukumpulan, nag-uusap tungkol sa lindol, sa dilim, sa milagro. Ang ilan ay natatawa pa. Ang iba'y lasing na. Ngunit si Longino ay mag-isa. Sa kanyang tolda, nakaupo siya sa ilalim ng lamparang nagsisimulang mawalan ng langis. Hawak niya ang sibat, hindi na bilang sandata, kundi tila tanong. Paulit-ulit niyang iniisip ang tagpong iyon, ang mata ni Jesus bago ito pumikit, ang tinig na nagpatawad, ang agos ng dugo't tubig. At ang liwanag. Muling tinignan ni Longino ang kanyang palad. Nakita niya ang bahid ng dugo roon, hindi natuyo. Ang dugo ng isang taong hindi siya makalimutan. Pinilit niyang matulog. Pumikit siya. Ngunit nang dumilim ang kanyang paningin, hindi katahimikan ang bumungad. Ang mukha ni Jesus. Hindi sa dugo. Hindi sa sakit. Kundi sa katahimikan. Sa kanyang panaginip, tila nilapitan siya ni Jesus at walang sinabing salita. Pero ang titig nito ay sapat upang iparamdam sa kanya ang bigat ng sariling budhi. Nagising siyang pawisan. Madaling araw. Ang mundo sa labas ay tahimik, ngunit ang kanyang isipan ay sigaw ng sigaw. Lumabas siya ng tolda. Tinunggo ang hangganan ng kampamento. Tahimik niyang pinagmasdan ang mga bituin. Anong ginawa ko, bulong niya. Sino siya? Walang sumagot. Ngunit sa loob niya, may sagot ng dahan-dahang umuusbong, hindi siya isang rebelde. Hindi siya isang huwad na propeta. Hindi siya kriminal. Napatungo si Longino. Ang hangin ay malamig, ngunit ang kanyang dibdib ay naglalagablab. Hindi ito sakit. Hindi rin ito galit. Isa itong uri ng pagkaunawa na hindi niya maipaliwanag. Kinabukasan, umiiwas siya sa mga sundalo. Hindi siya sumali sa pagkain. Hindi siya tumanggap ng utos. Ang kanyang katawan ay naroon, pero ang kanyang isip ay lumalakad sa disyerto ng pagkalito. Centurion, wika ni Decius, may bago tayong utos. Magbabantay daw tayo bukas sa tumbang inilibing kay Jesus. May chismis daw na balak siyang nakawin ng mga disipulo. Hindi ako sasama, sagot ni Longino. Nagulat si Decius. Hindi ka ba ayos? Mula kahapon, parang nawawala ka sa sarili. Wala akong sakit, sagot ni Longino. Pero hindi na ako ang dating ako. Umalis siya bago pa makapagtanong muli ang sundalo. Naglakad siya sa palibot ng kampamento. Sa tuwing may makikita siyang mukha ng kasamahan, lumilihis siya. Para bang ang presensya ng iba ay masyadong maingay para sa tahimik na bagyo sa loob niya. Sa isang puno, naupo siya. Mataas na ang araw ngunit nanatili siyang nakatitig sa lupa. Sa isipan niya, paulit-ulit ang tanong, paano siya muling makakabalik sa dati? Hindi siya makakabalik. Hindi na. Ang lalaki na kanyang sinibat, ang lalaking kanyang tinulungan patahimikin, ang lalaking kanyang pinatay, iyon ang parehong lalaki na nagbigay sa kanya ng liwanag. At sa unang pagkakataon, napagtanto niya, ang liwanag na iyon ay hindi lang sa mata. Ito'y liwanag na nagpapakita kung gaano kadilim ang kanyang loob. Ang araw ay muling sumikat sa Jerusalem, ngunit para kay Longino, ito'y isang umagang hindi na para sa digmaan.
Sa loob ng kanyang silid, tahimik siyang naghubad ng baluti. Isa-isa. Mula sa helmet, pababa sa sandatahang bakal na matagal na niyang isinusuot na parang balat. Isang uri ng pagkakakilanlan na ngayon ay tila biglang naging banyaga. Ang huling tinanggal niya ay ang balikatang may ukit ng insignia ng Roma. Inilapag niya ito sa ibabaw ng lamesa, kasabay ng kanyang espada. Isang marahang tunog ng metal ang kumalansing sa kahoy, parang huling pahayag ng isang buhay na tinuldukan. Lumabas siyang hindi nagpaalam. Walang utos. Walang liham. Tanging ang hangarin sa dibdib ang baon niya, isang paghahanap. Lumakad siya palayo sa kampamento, hindi bilang takas, kundi bilang isang taong malaya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ngunit alam niyang kailangang magsimula sa paghahanap sa mga kaibigan ng lalaking pinatay niya. Ang mga tagasunod ni Jesus. Ang mga nakakita. Ang mga naniwala. Nang siya'y umabot sa bayan ng Betnya, nagtungo siya sa isang bahay na sinasabing minsang tinuluyan ng Nazareno. Kumatok siya at binuksan siya ng isang matandang babae. Hinahanap ko ang mga alagad, anya. Tahimik ang babae. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Walang galit sa mata, ngunit may tanong. Hindi ako kaaway, dagdag ni Longino. Isa akong saksi. Pinatuloy siya ng babae. Sa loob, nakita niya ang ilang tao, mga ordinaryo, mukhang pagod, ngunit may mga matang puno ng alam. Pinakilala siya. Tahimik ang lahat. Hanggang sa may isang lalaki ang nagsalita. Ikaw ang centurion sa Golgotha. Tumango si Longino. Hindi siya umarte. Hindi siya nag-angat ng boses. Sa halip, umupo siya sa lupa. Ako ang humawak ng sibat. Ako ang sumaksak sa kanyang tagiliran. May naglakas loob na magsalita, isang binatang lalaki. At ngayon, bakit ka narito? Tumingin si Longino sa kanila, isang tingin hindi sanay magmakaawa, ngunit puno ng katapatan. Dahil mula nang ako'y magpahid ng dugo sa kanyang tagiliran, hindi na ako natahimik. Mula nang marinig ko siyang magpatawad, ako'y gumuho. At mula nang bumaba ang kanyang katawan sa krus, ako'y bumangon bilang ibang tao. Tahimik ang lahat. Ngunit isa-isa, unti-unting lumambot ang mga mata ng mga nakikinig. Isang matandang lalaki, nakasandig sa poste, ang tumango. Kung gayon, anya, makinig ka muna. Bago ka magsalita. Bago ka magturo. Matutong makinig. At ganoon na ang ginawa ni Longino. Hindi siya nagsalita ng ilang araw. Tila binura niya ang kanyang karangalan bilang sundalo upang simulan muli bilang tagapakinig. Nakaupo siya habang isinasalaysay ng mga disipulo ang mga pangaral ni Jesus, ang mga himala, ang muling pagkabuhay. Sa una, mahirap intindihin. Ngunit hindi na mahalaga ang lohika. Ang mahalaga ay ang katotohanang naramdaman niya mismo sa paanan ng krus. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting nagsimula siyang magsalita. Hindi bilang guro kundi bilang saksi. Sa mga malalayong nayon, kinikilala siya bilang ang sundalong nakakita. Isang Romano na nagbitiw sa espada para tumangan sa salita. Sa Asia Minor, sa Kapadsia, sa Cesarea, lumalakad siya sa alikabok ng mga daan, dala ang kanyang kwento. Isa akong tagapagbitay ng Roma, sabi niya sa mga pagtitipon. Ngunit noong araw ng kadiliman, nakita ko ang liwanag. Hindi ako naniniwala dahil may nagsabi. Naniniwala ako dahil ako mismo ang sumaksak sa kanya. At sa kanyang dugo, ako'y gumaling. Ang kanyang boses ay hindi kasing taas ng isang orador, ngunit may bigat. Dahil siya'y hindi nagkukwento ng alamat, kundi ng kasaysayan. Ang kanyang dating ranggo, ngayon ay tulay upang makausap ang mga sundalo, mga pinuno, mga mamamayan. Siya'y patunay na walang puso ang masyadong matigas para hindi mabiyak ng grasya. Ngunit alam niyang hindi ito ligtas. Sa bawat bayan na pinupuntahan niya, may mga matang nagmamasid. Ang kanyang pangalan ay umabot sa mga opisyal ng Roma. Si Longino ang tumalikod sa Kaisar. Si Longino na ngayon ay nangangaral ng isang haring pinako sa krus. Isang gabi sa isang nayon sa Pisidia, nilapitan siya ng isang batang disipulo. Longino, bulong nito, may mga sundalong nagtatanong sa iyo sa tabing gubat. Gusto ka nilang hulihin? Tumango siya. Hindi nagulat. Hindi natakot. May oras pa para tumakas, sabi ng binata. Hindi ako takas, sagot niya. Hindi na ako lumalaban sa pamamagitan ng espada. Pero hindi rin ako tatakbo palayo sa katotohanan.
Lumabas siya ng bahay, tahimik, dala lamang ang kanyang balabal at isang maliit na sisidlan ng tinapay. Ang gabi ay malamig, ngunit ang puso niya ay buo. Hindi na niya iniiwasan ang kadiliman. Alam niyang kung anuman ang naghihintay, ito ay bahagi ng kanyang bagong panawagan. Sa huling mga araw niya sa mga nayon, sinasabi na ng mga tao. Iba siya. Hindi siya nakangaral gaya ng iba. Nangungusat siya na parang nakita niya mismo ang langit at impyerno sa parehong araw. At sa totoo lang, iyon nga ang totoo. Ang tunog ng mga yabag sa labas ng kanyang silid ay hindi na bago. Alam ni Longino kung ano ang ibig sabihin ng mga iyon, dumating na ang kanyang oras. Sa isang bayan sa Kapadsia, sa isang maliit na komunidad ng mga mananampalataya, bumaba ang utos mula sa Roma. Si Longino, dating centurion, dating tagapagsilbi ng imperyo, ngayon ay tinuturing na traitor. Hindi siya tumakas. Hindi siya nagtago. Nang buksan ng mga sundalo ang pinto, nandoon siya, nakaupo, tahimik, nakatingin sa liwanag ng lampara. Longino, wika ng pinunong sundalo, inaaresto ka sa utos ng gobernador. Inaasahan mong darating kami, hindi ba? Tumango si Longino. Tulad ng pagsikat ng araw. Iginapos nila siya, ngunit hindi siya lumaban. Ang mga alagad ay tahimik na sumunod sa mga sundalo hanggang sa labas ng nayon, ang ilan ay lumuluha, ang ilan ay nananalangin. Hindi ba tayo kikilos? Tanong ng isang kabataang lalaki sa isang matandang disipulo. Hindi, sagot ng matanda. Siya'y hindi nakatali sa mga kamay ng mga sundalo, kundi sa kalooban ng Diyos. Dinala siya sa lungsod ng Cesarea, kung saan isang hukom Romano ang naglilitis ng mga kasong panlaban sa estado. Sa harap ng maraming opisyal, si Longino ay pinatayo, hindi bilang sundalo, kundi bilang akusado. Longino, wika ng hukom, inaakusahan kang nagtataguyod ng isang bagong sekta na naglalayo ng mga tao sa pagsunod sa Kaisar. Mayroon kang huling pagkakataon upang itakwil ang iyong pinaniniwalaan. Ibalik mo ang iyong katapatan sa Roma at ikaw ay palalayain. Tumayo siya, tuwid ang likod, ngunit ang anyo'y mapayapa. Hindi ko itinatakwil ang Roma. Ngunit sa mata ng langit, ang aking puso ay hindi na sa kanya. Ang aking panata ay nasa kamay ng isa na ipinako sa krus, ang isa na muling nabuhay. Kung gayon, sagot ng hukom, ikaw ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo. Dalhin siya. Walang sigawan. Walang kaguluhan. Isang katahimikang parang presensya ng espiritu ang bumalot sa silid. Ang kanyang mga mata ay hindi tumingin sa hukom, kundi sa mga taong nakikinig, at ang kanyang huling tingin ay may pag-asa. Sa gabi bago ang kanyang kamatayan, ikinulong siya sa isang maliit na silid ng bato, walang lampara, walang bani. Tanging ang malamig na lupa at ang tunog ng hangin sa labas ang kanyang kasama. Lumuhod siya sa tabi ng pader at nanalangin. Ama, hindi ako karapat-dapat sa liwanag na ito. Ako'y isang tao ng dugo, isang sundalong tumalima sa karahasan. Ngunit hinayaan mong ako'y makakita. Sa pamamagitan ng kanyang sugat, ako'y gumaling. Sa kanyang katahimikan, ako'y napakinggan. Sa kanyang kamatayan, ako'y nabuhay. Walang takot sa kanyang tinig. Wala ring hinanakit. Ang kanyang panalangin ay hindi hiling ng kaligtasan, kundi pasasalamat sa pagbabagong hindi niya kailanman inasahan. Maya-maya'y may pumasok sa selda, isang batang bantay. Centurion, bulong nito. Pwede bang totoo ba ang lahat ng sinabi mo? Tumingin si Longino sa kanya. Bagaman madilim, nakita ng bata ang mga matang hindi na puno ng pangamba, kundi liwanag. Totoo, sagot niya. At kapag ikaw ay dumaan sa gabi ng iyong sariling kalbaryo, alalahanin mo, hindi ito ang wakas. Umalis ang bantay na hindi makapagsalita. Kinabukasan, dinala siya sa labas ng lungsod, sa isang burol na malapit sa hangganan. Ang hangin ay malamig, ang ulap ay mababa. Ipinuwesto siya sa isang patungan ng bato. Ang berdugo ay naghanda, hindi na kailangan ang utos. Bago siya lumuhod, humiling si Longino ng isang huling sandali. Pinayagan siya. Tumayo siya at tiningnan ang langit. Panginoon, anya, natapos ko na ang laban. Hindi ko dala ang espada, kundi ang kwento. Hindi ko pinanatili ang dangal, kundi ang katotohanan. Ngayon, inuuwi ko sa iyo ang buhay na dati wala akong pakialam. Lumuhod siya. Sa iyong mga kamay, iniaalay ko ang aking hininga. Sa isang iglap, bumagsak ang tabak. Walang sigaw. Isang patak ng dugo sa lupa. At pagkatapos katahimikan.
Ang katawan ni Longino ay hindi itinapon sa hukay ng mga kriminal. Ang mga Kristiyano sa lugar, sa kabila ng takot, ay kinuha siya at inilibing sa isang liblib na lugar, sa ilalim ng isang puno. Walang marker. Walang palamuti. Isang simpleng krus lamang, gawa sa 2 tuyong sanga. Ngunit hindi nagtapos doon ang kanyang kwento. Lumipas ang mga taon. Ang mga manlalakbay ay nagsimulang dumalaw sa lugar na yon. Nagkukwento sila ng mga himala. May gumaling. May nabigyan ng liwanag sa isip. May natagpuan ng lakas ng loob na patawarin. At sino siya? Tanong ng mga hindi nakakakilala. Siya ang senturyon, sagot ng isa, ang unang Romano na naniwala. Ang tumalikod sa espada para yakapin ang krus. Ang kanyang pangalan ay binigkas ng may paggalang, Longino. Hindi na ang sundalong pumatay, kundi ang taong nakakita at naniwala. Sa mga lihim na pagtitipon ng mga Kristiyano, ang kanyang kwento ay isinasalaysay kasama ng mga alagad. Hindi bilang isa sa 12, kundi bilang patunay na kahit ang puso ng kaaway ay kayang baguhin ng pag-ibig. At sa bawat pader na ipininta ng mga unang simbahan, sa mga ukit ng mga martir, naroon ang kanyang anyo, isang sundalo, hawak hindi ang sibat, kundi ang krus. Dahil sa huli, si Longino ay hindi namatay bilang isang rebelde ng Roma. Namatay siya bilang mamamayan ng isang kahariang walang hanggan. Nakarating ka hanggang dulo? Komenta o nom di uma peso na gusto mong isama sa iyong panalangin. Mag-subscribe, i-like ang video, at i-share mo ito sa pamilya at mga kaibigan. Sama-sama tayong manalangin at magpalaganap ng pananampalataya.